Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Patuloy pa rin at mas lalong lumalala ang pag-atake ng Iran at Israel sa isa't isa. Una nang nanawagan ng Amerika na kailanman ay hindi nila susuportahan ng Israel na atakihin ang nuclear assets at facilities ng Iran. Tiyak na magiging malaking suliranin nito hindi na lamang sa Iran kundi sa buong mundo. Ito din ang panawagan ng ibang mga bansa dahil malaking panganib umano ang magiging dala nito at tiyak na magpapahamak ng maraming mga tao. Subalit tila wala na makakapigil sa Israel dahil ginawa na nila ang kinatatakutan ng marami. At yun ay ang pag-atake sa nuclear facilities ng Iran. Ayon sa opisyal na ulat noong nakaraang linggo, isang matinding cyber attack ang ginawa ng Israel sa nuclear infrastructures ng Iran dahil nasa makabagong panahon na tayo ngayon. Kahit ang pagsalakay sa isang digmaan ay maaari na ring gawin ng digital at tila ito ngayon ang nararanasan ng Iran nang atakihin ng Israel ang network ng kanilang mga nuclear facilities. Bukod sa nuclear facilities ng Iran, inatake din ang government system, power plants, transportation networks, maging ang telecommunication network ng Iran. Ang mga ito ay mahalagang sektor ng Iran na tiyak na magpapadapa sa kanila at unti-unting magpapabagsak hindi na lamang sa kanilang puwersa kundi maging sa kanilang mismong gobyerno. Nagsimula ang pag-atake noong umaga ng 12 ng Oktubre at ginamit ng mga hacker ang isang armas pang-hack na tinatawag na Stuxnet worm. Ito ay isang uri ng cyber weapon na kilala ng ginagamit ng mga hacker isang dekada na ang nakakaraan. Hindi naman ito direktang inamin ng Israel subalit sino pa nga ba ang maaaring gumawa nito kundi sila lamang na mahigpit nilang kalaban sa kasalukuyan. Hindi na din ito bago dahil noong mga nakaraang pag-cyber attack sa Iran ay Israel din ang nasa likod nito. Ayon sa ulat, ang pag-atake ay hindi basta-basta at talaga namang mga profesional ang gumawa. Planado mo na ito at organisadong ginawa ng mga well-resourced, highly sophisticated entity na pinaniniwala ang binuo pa ng bansang Israel na tiyak na magiging malaki ang pinsala sa mga networks ng Iran. Malaki ang magiging epekto nito lalong-lalo na sa mga nuclear facilities ng Iran. Hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ang Iran ukol sa naging epekto ng pag-ataking ito subalit ayon sa mga lumabas na balita ay naging matindi ang tama ng cyber attack lalo na sa kanilang mga government websites. Paralisado ang ilan nilang mga industriya, ang kanilang data networks ay nakompormiso habang ang security operations na kanilang bansa ay humina. Dahil dito, maraming mga mahalagang sektor ng kanilang ekonomiya ang hindi nila nagagamit ng maayos. Aabutin din umano kung hindi linggo ay baka buwan bago maka-fully recovered ang Iran. Sa nangyaring ito, mas naging vulnerable ang Iran sa mga pag-atake na tiyak na malaki ang magiging epekto sa kanilang pakikipagyera laban sa Israel. Sa mga nakalipas na dekada ay mas pinahusay naman ng Iran ang kanilang cyber defense subalit hindi umano nila inasahan na magiging ganito kalala ang epekto ng pinakahuling pag-atake. Hindi man umano ito ang kauna-unahang nakaranas ang Iran ng cyber attack subalit nakakaalarma umano ito dahil coordinated ang pag-atake at nakikita nilang pinupunteriya ng mga hackers at sinabotahe ang nuclear network ng Iran. Noong taong 2010, isang malicious computer worm ang umatake sa Natanz nuclear facility ng Iran. Tinarget nito ang uranium enrichment ng naturang pasilidad. Ang malicious computer worm na ito ang naging sanhi kaya nagmalfunction ang ilan sa mga bahagi ng Natanz nuclear facility ng Iran. Dahil na din sa nangyaring pag-atake na ito noong taong 2010, napurnada ng ilang taon ang ambisyon ng Iran na mas palakasin pa ang kanilang nuclear capacity. Wala noong partikular na bansa ang umamin kung sino ang gumawa ng pag-atake pero malaki ang paniniwala ng mga eksperto na pinagtulungan ng mga pag-ataking ito sa Iran ng mga bansang Israel at Estados Unidos. Ang Stuxnet worm ay may tuturing na game changer sa nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Hindi na lamang ito simpleng computer virus dahil maaari itong gamitin upang ma-achieve
ng isang bansa ang kanilang inaasam-asam na military goal. Sa pag-atake sa mga physical infrastructure ng Iran gamit ang digital ay nagpapakita ng cyber attack ay hindi na lamang maaaring magnakaw ng mga datos kundi kayang-kaya nitong pabagsakin ng isang nasyon, manipulahin ang geopolitics at sirain ang pinagmamalaking malakas na puwersa ng isang bansa. Ang bansang Israel din ay naglaan ng malaking halaga at oras upang imodernisa nila ang kanilang digital warfare capabilities. Ang Israel Defense Forces o IDF ay may isang special na unit na nakatutok lamang ang atensyon sa kanilang cyber operations. Ito ay ang Unit 8200. Ang unit na ito ang siyang nasa likod ng hindi na mabilang na mga cyber attack na inilunsad ng puwersa ng Israel sa kanilang mga kalaban. Ayon mismo sa Israel, marami umano silang mapagpipilian kung ano ang kanilang tatargetin sa Iran. Maaaring ang oil production facilities nito, ang mga Revolutionary Guards, mga military assets, kahit pa ang mga nuclear sites ng Tehran ay kayang-kaya umano nilang targetin. Subalit marami noon ang nangangamba na baka ang nuclear facilities ng Iran ang siyang magiging susunod na target ng Israel na sa kasalukuyan ay inaatake na pala nila. Madami din kasi ang lumabas na balita noon na may sapat umanong gamit ang Israel upang gawin nila ito at ngayon nga ay ginagamit na nila ang kanilang cyber attack capabilities upang maisakatuparan nila ito. Ang Natanz Uranium Enrichment Complex at ang Staffan Nuclear Technology Center ay ang dalawa sa mga pinakamahalagang nuclear sites ng Iran. Hindi man ito pisikal na inaatake ng Israel, tinatarget naman nila ang mga networks nito upang maantala at masira ang plano ng Iran. Ang bansang Estados Unidos na kilalang kaalyado ng bansang Israel ay tahasang sinabi noong isang araw lamang na hindi nila kailanman susuportahan ng Israel kung nais man itong atakihin ang nuclear sites ng Iran. Ayon din sa mga eksperto, ang mga nuclear sites ng Iran ay kadalasang nasa kailaliman ng lupa at nakatago sa mga underground station sa ilalim ng mga bundok. Kaya hindi din ito basta-basta malulusob o maatake ng Israel kahit pag gumamit sila ng kanilang mga air assets. Maaaring ang oil field ng Iran na hindi naman ganun kagwardyado gaya ng mga nuclear sites nila ang magiging target ng Israel kung sakali. Ang pagsira sa sektor ng langis ng Iran ay magiging malaking bentahe para sa Israel at mas madali din sa kanilang targetin. Subalit tila hindi naisip ng Iran na maaaring atakihin sila ng Israel sa paraan na hindi nila kailangang gumamit ng dahas. Samantala, tila nag-iwan naman ng pagbabanta ang bansang Iran sa mga kaalyado nitong bansa mula sa gitnang silangang Asya. Ang mga bansang ito ay kilalang mayayaman na may malapit din na ugnayan sa bansang Estados Unidos. Ang mga bansang tinutukoy ng Iran ay ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan at Qatar. Ang mga bansang ito ay kilalang mayaman sa langis at kilala ding may mga base militar ng Estados Unidos. Ayon sa Iran, sa oras na pinayagan nila ang Israel na magamit ang airspace ng mga bansang nabanggit, tiyak na malaking kaguluhan umunong magaganap at tiyak na sila ang isusunod ng aatakihin ng Iran. Lumabas ang pahayag na ito matapos mangako ang bansang Israel na wala umano sa West Asia ang hindi nila kayang marating. Sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran noong isang araw lamang, nangako din ng Tehran na gaganti sila at babanggain ang lahat ng bansa para lamang maipagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa Israel. Sinabi din nila na idadamay nila ang mga gusali ng mga sibilyan sa Israel at binantaan ng mga Arab nations na malapit lamang sa Israel na sa oras na gamitin sila ng Israel o ang kanilang airspace para umatake ay tiyak na sila naman ang gigirahin ng Iran sa susunod. Ayon sa The Wall Street Journal, una nang nakipag-usap ang mga leaders ng mga bansang ito kay US President Joe Biden na hindi nila ipapagamit ang mga base militar ng Amerika sa loob ng kanilang mga bansa upang atakihin ang Israel. Ayaw din ng mga bansang ito na madamay sila dahil tiyak na sila ang magiging pinaka-apektado lalong-lalo na ang sektor ng langis. Subalit tila naiipit ngayon ng mga bansang ito dahil sa totoo lang, ang mga oil facilities sa mga bansang ito ay protektado ng bansang Estados Unidos noon pa man. Kaya naman masasabi natin na malakas ang kapit ni Biden sa mga bansang ito. Ang rehiyon din na ito ang may tuturing na rehiyon na may pinakamaraming base militar ang Amerika. Isa sa pinakapinangangambahan ng mga bansang ito kung sila man ay masangkot sa kaguluhan ay ang pagkaabala nito sa kanilang oil production at sa pagdaloy ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang pagkakaroon ng problema sa sektor ng enerhiya ay magbubunga ng tiyak na pagtaas ng presyo ng langis na hindi na lamang makakaapekto sa rehiyon kundi sa supply ng langis sa buong mundo. Una na ding nangako noon ng mga bansang ito na kailanman ay hindi sila makikisali sa gulo alang-alang sa katiwasayan ng kanilang pinakamalaking pinagkukunang yaman sa kanilang bansa.
Ang mas lumalalang tensyon na ito ay mas nagpaparupok pa sa marupok ng alyansa ng Israel at sa mga Arab nations habang ang mga bansang ito ay may isang paninindigan at ipinaglalaban. Ang Iran naman ay gumagamit ang ugnayan nito upang tapatan ang Israel. Sa totoo lang, ang bansang Jordan katulong Israel at Amerika ay nagpabagsak na ng ilang mga missiles na babagsak sana sa Israel noong kakapasok lamang ng taong 2024 mula sa Iran. Subalit mas nais ngayon ng Jordan na lumayo na lamang upang hindi na maging mas malaki ang kanilang kooperasyon sa lumalalang sigalot na sa huli sila din ang mahihirapan.